Alam nyo, ito, ang katanungan niya, di ba? Nung nag-uumpisa pa lang po na mapag-usapan itong confidential funds, mga bossing, kung bakit nagastos, 11 days, ubus na, tapos na, wala na, nada. O eto po, mga kababayan, naitanong na din po sa Congress. Pero bago po natin umpisahan at buksan yan, batiin muna natin si Rosa Angela. Rosangela, o yan, watching from Milan, Italy. Laging nakasubaybay sa atin. O, game! Mr. Chairman. Yan, ito. Your Honor. Kayo po ang mas marubagan ito nung period na yon, when in fact you would have obligated it and you would have used it in 2023? Mr. Chair, I do not have knowledge on the actual utilization, but in terms of the cash advance, Mr. Chair, there is no prohibition as to whether we can give the cash advance in 2022, Your Honor. Kayo po ang mas marunong siguro sa SDO, ba't hindi nyo na lang sinabihan when the notice of cash allocation na receive nyo ng December 13, bakit hindi nyo na lang inobligate so that it will not be returned to the National Treasury? Kung na-obligate ninyo, you can use it in 2023. Di po ba, kung titignan nyo yung budget, merong unused appropriations. Number one is unobligated appropriations. At saka number two is yung hindi na issue sa inyo. Bakit inapuran ninyo? Minadali. 11 days. Mr. Chair, for the obligation of cash of the confidential expenses, it is triggered by the issuance of the cash advance, Mr. Chair, and the documents for the request for the release of the cash advance was received by the accounting division and the budget division on December 20, Mr. Chair. Kaya nga, na-receive niya ngayon, December 13, tapos pinaspasan nyo ng pag-liquidate. Na-excite siguro, mga kababayan. Di po ba? And therefore, nagkamali-mali na yung inyong opisina na pag-liquidate. Mr. Chair, as to the issuance of the cash advance, as of the time that the cash advance was issued, we did not have information on the period that it will be used because it can be used even after December 31, Mr. Chair. Kaya ngayon nga yung katanungan ngayon December 13, nakuha nyo yung na meron ng cash for the confidential fund. The first thing that you would have done is that hindi natin magagamit itong 125 billion within 11 days. Tama? Mr. Chair, there is no requirement under the joint circular to use it with... Lumalayo. Iba yung sinasabi niya. Sisitahin to malamang ni Akop. Within the 11-day period because it's for one quarter. Ginamit nyo nga sa liquidation ninyo. You use it for 11 days. That's why your office committed mistakes in the liquidation. Kasi inapuran nyo When in fact, pwede naman nyo i-obligate yun at saka nyo na lang i-liquidate. Di po ba? Again, Mr. Chair, I would like to state for the record that I do not have knowledge on the actual utilization and disbursement from the confidential fund. Halos lahat ho ng hearing, mga kababayan, pag hindi na po kayang sagutin, lilipat po, sasabihin, wala po akong knowledge dyan. Kagaya na lang po nung isang beses, mga bossing. Wala pa si Zulaika, wala pa ito. Yung mga bata po, na mga lawyer na nagtatrabaho sa OBP. Yun yung pinadala nila. Halos lahat po hindi alam at halos lahat po walang knowledge po, mga kababayan. Sila literal na walang knowledge talaga, no? Kasi hindi sila kasama doon sa inner circle. Yun yung pinadala ng OBP. Na dapat po sana, mga kababayan, ang ipapadala si Inday Sara Duterte, sila Lopez, tsaka yung iba pang mga nagtatago ho. Halata ho kasi talaga, mga boss, na meron po silang itinatago. Sabi ni Ben Gay, I have no knowledge, kapatid ni no comment. Di ba? Meron pa.
Yung isa pa, di ba? Yung hindi mag-o-oath. Sinundan din ng attorney nila na magre-represent ng OVP. Hindi din nag-oath. Ayun, pinauwi. Di ba? Iisa yung mga style nila, iisa yung mga alibay nila. Cash advance. I'm amazed kasi kayo in charge ng finance sa office ng OVP. You do not know this. Correct. It's surprising on my part. Basta bahala sila dyan. Hindi ko alam eh. Hindi dumaan sa akin yan eh. Sila lang po yung may alam yan eh. Pero sila yung mga in charge doon, mga kababayan. Ano ho? Kasi I work with the controllership. Kaya nga ako nagtataka eh. Bakit pinilit ninyo na i-liquidate o gamitin yung pondo 125 million in 11 days? Something must be wrong somewhere. Baka po may lakad, mga nagmamadali, ano? Di po ba? Sabihin nyo sa akin, normal ba yun? Na 125 million gamitin mo in 11 days? As Baka hindi naman po ginamit talaga, mga kababayan. Baka nandun din, baka nasa bangko nila. Ano po, mga bossing, baka hindi naman nagamit, baka mga nasa bangko nila. as a finance officer, Mr. Chair, for the 125 million, I do not have personal knowledge, but hindi. Ang tanong ko po, sagutin ninyo. Sa tingin po ninyo, being with finance, normal ba na gamitin yung 125 million in 11 days? Mr. Chair, that would Yes or no? depend, Mr. Chair, on the nature of the transactions, Mr. Chair. Liwanag mo. Are you trying to tell me that you could come up with transactions within 11 days, 5 of which are holidays? Mr. Chair, Pakisagot lang po. Mr. Chair, in the government, there are transactions which exceed that amount, and the payment is Like what, for example? Yan. purchases, Mr. Chair, but there may Sabihin, purchase of information po. Mr. Chair. 125 million purchase of information po. Tapos na ang usapan, mga bossing. Ay, ang dali nilang magtago diyan sa purchase of information na yan, mga kababayan. be purchases, Mr. Chair, that exceeds that amount, or payment for other transactions, Mr. Chair, like In the office of the OVP, anong transaction na ganun? in the OVP, Your Honor, wala po kaming ganun transaction. Kaya huwag mo akong pagsabihan ng ganun, Iha. Kasi Ay, nako. you're coming up with stories. Lumalayo, no? Nagsasabi ng kung ano-anong kwento, wala naman din pala silang ganon. Or events na wala kang ebidensya. You're a lawyer, right? Yes, And Mr. you Chair. say something, Kapag ka ikaw na nga naman napasama doon sa opisina ni Inday Sara Duterte, kahit na lawyer ka, kahit na abogado ka, magmumukha kang engot, kakatago, no? Kakatago ng mga katotohanan, Diyos ko Lord. hinga kita ng ebidensya. Wala kang may pakita sa akin eh. Yes, Mr. Chair. That's why early on I stated for the record, Hindi, Mr. Chair. pero for a finance officer, you do not know na it is unusual for you to use 125 million in 11 days, 5 of which are holidays. Ako, naging controller ako, alam ko na imposible. Kaya ang ginagawa ng amin ay ino-obligate namin para magamit namin sa next year. At may liquidate namin na tama. Hindi yung ginawa po ninyo. Madalian. Tapos 5 araw pa doon, 5 araw pa sa 11 days is holiday. Ba? Oh. Attorney, if you're really well-versed sa finance, dapat alam mo yun. Mr. Chair, again, for the confidential expenses and the handling of the confidential fund, cash advance for confidential fund, hindi po ako involved sa process, Mr. Chair. Okay. Thank you. Grabe, mga kababayan. Ayan po uulitin po natin, mga bossing. No? Milyon-milyon pong Pilipino ang kinakaltasan sa kanilang trabaho. Milyong-milyon pong Pilipino ang nagbabayad
ng ating mga tax, no? Para po matulungan ang ating bayan na umunlad, mga kababayan. Siguro naman po, tayong mga Pilipino, lalo na yung mga taxpayer, malaki ang karapatan, no? Na marinig kung saan nila ginagamit o kung saan napunta yung mga ibinabayad nating tax, mga bossing. Kaya naman, konting hiya naman sana kay BP Sara umattend dito sa hearing na to upang maipaliwanag niya kung saan talaga napunta at kung bakit ganun kalalaki. Mga safe house, mga bossing, ha? Imaginein mo, meron pala talagang safe house na 1 million per night ang ginagastos. Mantakin mo yon. Tapos ang sabi nila para masigurado po yung isang tao ligtas. Grabe, 1 million? Sabi, ano yun, isang buong bayan ang rinentahan? Anyway, mga bossing, eto,